matindi po, mga kababayan po natin, ang mga binitawang salita ni Senator Idol Robin Padilla. Yan po yung ating pag-uusapan at paki-like, paki-follow, paki-subscribe naman dito po sa ating social media account. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender. Pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Ito yung pagiging dugong mga Pilipino, tatak Pilipino, at hindi papayag na tayo po ay muling diktahan ng mga gonggong na mga dayuhan. Na ngayon, ito ang ginagawa ng gobyerno ni BBM para lang manatili sila sa pwesto, ay handa nilang isuko ang kapwa nila Pilipino sa dayuhan. At ginawa na nila itong government-sponsored kidnapping na ginawa po kay President Duterte, malamang gagawin na naman nila ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Kaya may naging pahayag din po itong kanyang legal counsel na si Atty. Torion. So mamaya, yan din po yung ating isama sa ating pag-uusapan dito, mga kababayan po natin. Alam naman natin na kahapon talagang napakainit po ang usapin ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero kalaunan, may mga bumawi, no? Which is talagang hindi dapat tayo magtiwala. Kasi noon pa man sinabi na ni Remulla na may warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin mayroon. So inaantay lang nila, para sa akin na lumabas itong si Senator Bato. Pero nga, yun nga, may mga lumalabas na kahit pinipigilan nila, may kusang lumalabas na impormasyon. Yung mainstream media may mga source yan. Kaya hindi ko binanatan, hindi ko sinabi ang fake news yung News 5 na unang nagpalabas. Kasi may mga source yung mga yan. At siyempre, itong nakaupo ngayon na kaalyado ni Bongbong Marcos, itong mga kasama sa group effort sa pagpapaaresto kay President Duterte, nag-iingat yan na ayaw nila masabi. Kasi pag sinabi nila, mawala yung chance na mahuli nila o maaresto nila Senator Bato kasi hindi taga lalabas yan. Kaya napansin nyo, no? Simula nung naglabas ng kanyang sinasabing dalawang batas na ipinasa ni Senator Bato, mukhang nagigigil sila. So, mukhang naghahanda na sila na aresto yung Senator Bato. Sinasabi nga ni John Vic Remulla, ay wala pa daw siyang natanggap na impormasyon na may warrant si Bato. Siyempre, talagang itatago ng mga yan. Hindi nila ilalabas yan. Pero, again yan, lumalabas sa mainstream media, sabi ng News 5, mayroon po silang source. So talagang mayroon yan. Ayaw lang nila ipaalam. Kasi nga, nag-iisip pa sila, baka biglang lumabas si Senator Bato de la Rosa kapag magsimula na yung impeachment trial ni VP Sara. Kasi isa po sa nakikipaglaban, talagang nakipagbardagulan nung nakaraang impeachment, 19th Congress ni VP Sara, ay Senator Bato. Kasi ibang senador dyan, kahit number 1 pa yan, wala naman tayong maasahan. Hindi naman nakikipagbardagulan. Yung lagi niyang palusot, trabaho lang, hindi ganun. Kailangan mo rin minsan magsalita at makipaglaban para sa mga tao na alam mong lumalaban ng tama. At mantakin nyo mga kababayan natin nakahanda na daw yung 10,000 task force. Ito yung mga high trend police daw para hanapin at arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Yan. Meron yan. Meron yan mga kabayan po natin. Kaya ako naniniwala na hindi fake news ang pinasabog na balita ng News 5. May nag-leak lang ng impormasyon na may warrant of arrest na Senator Bato. At siyempre, sinabi rin ng ICC na wala pang warrant si Bato. Siyempre kasabot nila yan Kasabot nila yan. Kaya talagang itatago ang impormasyon na may warrant si Bato. Kahit lahat dyan. Wala mo lang aamin yan. Tapos sabihin ni Remulla na nakahanda na yung 10,000. Paano nila ihanda yung 10,000 kung walang warrant si Bato? Utak lang mga kabayan natin. Ito, usaping legal. Atty. Torion naman. Bakit walang karapatan na arestuhin, kunin ng ICC si Senator Bato? Ang una nga balita, ni gawas kaganina, nga duna na kunoy warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. No? Ni gawas na po ng balita nga
nag-change og lawyer ang atuang pinalanggang si Tatay Digong, nag-withdraw si Nicholas Kaufman. So, isip usa ka lumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang duha, no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Nangita tagpaagi, atong gi-verify kung tinuod ba gyud nga dunay warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. Sumaotong nadugay ko, mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, wala gyoy klaro kung duna ba gyoy warrant of arrest na si Senator de la Rosa. Apan ang atua manggong gobyerno, wala po'y klaro. Ngano man? Nganong walay klaro? Ang unang nagpagawas og balita nga dunay warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025. Kanhing DILG Secretary si Rimulya. Ingon niya na ako ni warrant, na ako no si iyahang cellphone, na ako no si ay kopya. Ayan na, tandaan nyo mga kababayan natin ha. Simula pa lang ay sinabi na ni Rimulya na may warrant of arrest na si Bato. Pero dahil hindi nga nagpapakita si Senator Bato, ibinawi nila. So, biglang tumahimik. Ngayon naman, sinasabi nila na may warrant of arrest si Bato, biglang binawi ng DILG. Kasi nga ang gusto nila, lumabas si Bato. And then, pag-report ni Bato Senado, matik yan. Aresto yan. Yung sinasabi nga ni Atty. Torion, yung gobyerno natin, wala tayong maasahan. Literal na wala talaga tayong maasahan. Kasi sinuko mo yung dating presidente. Paano pa kaya si Bato? Tungod ni Adto, tungod kay DOJ Secretary siya, subsequently he became an ombudsman, kinsa bagoy dili mutuo na Tama. naana siya ay warrant, opisyalis siya sa gobyerno. Correct. Diba? Ay, yung pag-leak ng balita na yan, totoo yan. Sabi ko nga sa naunang sinabi ko dito kay Senator Robin Padilla, na hindi sila maglalabas ng mga ganyang impormasyon at lalong hindi maglilik ang media ng mga ganyang klaseng balita kung walang katotohanan. Yan ang po yung punto natin dyan, mga kababayan. Kaya meron yan. Mao kana nga ang ilahapod nga mga pulisiya, ang DOJ mosulti nga under Section 17 of 9381, ingon nila nga kung duna na'y warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao o ipadala dito sa Netherlands, sa ICC. Unsa nalay mahitabo sa atong konstitusyon? Unsa nalay mahitabo sa atong sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute? Maugani na nga ang atua dinhi ato yung ipaklaro kung unsa bagay baruganan sa gobyerno. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Gikinahanglan kita nga duna kayoy klaro nga pulisiya diri sa atuang nasod. Ato sigurong hangyuon isinggit didto sa gobyerno nga duna kitay klaro nga pulisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay ngano, ang ICC dili kini siya Kortes Pilipinas. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte dili na mo function or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga mo render justisya sa Pilipinas. Apan sa Pilipinas, abtik ug kuskan kaayo ang atuang judicial system. Mao nga walay rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyahang jurisdiction. Iyon po mga kababayan po natin, napakalinaw po ang paliwanag ni Atty. Torion. Gumagana yung ating justice system, kusog, malakas, talagang kompleto, function, kaya walang karapatan, walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kaso sa gobyerno ni BBM, lahat po na oposisyon, kalaban nila at kakampi ng mga Duterte ay gusto nilang patahimikin. So, inuuna nila ngayon yung mga malalaki, yung mga matataas na opisyal, and sigurado isa-isahin nila yan
kapag magtatagumpay po sila. And kung papayagan yan ng ordinaryong Pilipino, agad din ang ginagawa nila ngayon sa impeachment kay Vice President Sara, lalong magiging mahirap tayo. Lalong magiging kawawa tayo. Mawawala na yung karapatan yung bawat Pilipino na magsalita pa, magreklamo pa sa gobyerno kung lahat ay kaya nilang patahimikin. So balik naman tayo sa Marcelo. Balik naman tayo sa mga politiko na magnanakaw at naging protector na nga ng sindikato sa ating bansa. Yan ang rason kung bakit pinaaresto nila si President Duterte, ayon si Senator Bato, dahil gusto nila magpatuloy ang kanilang illegal na negosyo sa ating bansa.